May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa ating main confession, samahan niyo ako for tonight. Bulat-latin, alamin kung sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Ito yung mga ayaw mong pinag-uusapan, pero pag nasimulan, ayaw mo nang tigilan. At ito na nga ang ating confession galing sa ating letter sender. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Lisel. 30 years old from Pasig. Sumulat pala ako dahil nakarelate ako sa confession letter na binasa mo last week. May mga bagay talaga na kahit hindi ka komportable ay gagawin mo pa din para sa taong mahal mo. Uy, totoo yan, no? Nagiging syunga tayo, no? Pag nagmamahal tayo, binibigay na natin ang lahat-lahat. May mga bagay na hindi ka nagagawa noon pero dahil ikaw ay in love, nagagawa at nabibigay mo dun sa taong yon, huwag ka lang iwan, di ba? Pero maling way na yun ang pagmamahal. Para ka nang nagbibeg noon na may kapalit para hindi ka iwan, di ba? Anyways, tungkol ito sa relasyon namin ng jowa kong si Jomar. 3 taon na kaming magkarelasyon. So far, so good naman. Kahit busy kami sa kanya-kanyang trabaho ay naisisingit namin ni Jomar na maglaro sa kama at least once a week. Lalo kapag sweldo, matik na yan, nasa motel kami. Favorite bonding namin ang mag-check-in. Hindi kasi kami masyadong mahilig gumala. Mas gusto namin yung nakakapagpahinga. At dinarama ang init ng aming mga katawan sa loob ng motel. Parang ang boring naman ng ganun. Oo, kung paulit-ulit ha. Oo, kung lagi yan yung ginagawa nyo. Parang laging 4 na kanto lang yung nakikita mo. Laging dingding lang, pinto. Diba? Parang yun na yung bonding ninyo. Hindi ba, bakit hindi nyo subukan mag-out of town? Or mag-out of the country, diba? Pero syempre, relasyon nyo yan. Bakit naman ako nangingialam? Napasukan na nga yata namin lahat ng motel sa Flower Group sa Pasig City. Oy! Shoutout sa mga taga Pasig na nakikinig sa atin tonight. Paborito namin doon yung motel na may masarap na pansit. Lahat naman ng motel masarap ang pansit. Ano ba? So paano natin madidistinguish kung anong motel yung pinasukan ninyo? Narito ang aking confession, DJ Main. Medyo masakit at mapusok itong kwento ko. Kaya sana ay mapayuhan mo ako. Minsan habang naka-check-in kami, sa loob ng motel ay binuksan ni Jomar ang TV. Napunta siya dun sa pinakadulong channel kung saan kakaiba ang palabas. May napanood siyang isang mainit na eksena. Tapos bigla niyang sinabi na, "Baby, try naman natin ang iba. Pwede ba ako pumasok sa likod mo?" Ay, sa likod mo! Ibig mo sabihin dun sa likod, sa may hole? Hole! Ano yun? DJ Ming! Wala lang, hindi ako sure Yun lang naman. So mamaya natin malalaman. Nagiging ano tayo nagiging mapanghusga dahil sa ating mga imahinasyon. Mamaya natin malalaman kung ano ba yung tinutukoy na yan. Pero naman kasi, kung yun naman yun, ano pang silbi ng pagkababae niya kung dun mo naman papadaanin sa likod, di ba? Anyway, maaga-aga pa. Mamaya natin matutunghayan ang kabuuan ng ating confession. Kaya tumuto ka lang dito. Sige ka, may mamimiss ka. Bahala ka. Hindi na natin uulitin yan. Kaya samahan niyo ako hanggang 12 midnight pa tayo. At sa mga nasa biyahe ngayon, kayo po ay mag-iingat, okay? Huwag aantok-antok. Mamaya gigisingin natin yan. Ay! Ang inyong diwa. Kaya samahan mo ako dito sa programang Main Event na dito mo lang mapapakinggan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Bakit naman kasi sa backdoor gustong pumasok nitong si Jomar? Diba? Ano ba
namang sense ng pagiging babae niya. Well, kanya-kanya naman tayong pananaw sa buhay, especially pagdating sa intimate intimacy. Pero ako as babae, parang ewan ko, oo, parang hindi ko carry, oo. Well, ituloy na natin ang nakakapasong kwento ni Lizelle dito sa ating main confession. Nagulat ako at kinabahan. Medyo nahiya ako pero sumagot ako. Sigurado ka ba? Baka masakit yun. Promise, baby? Dahan-dahan lang ako. Ay, taray naman talaga ni Jomar, no? Dahan-dahan lang daw. Gusto ko lang maramdaman, kahit once lang. Naku, yung once na yan, kapag natikman nyo na, oo kayo mga lalaki. Hihilingin nyo na yan palagi, every time. Dahil mahal ko siya at ayokong madismaya siya, pumayag ako. Nung una, nag-foreplay muna kami. Hinalikan niya ako sa liig at nilaro ang katawan ko hanggang maging relaxed na ako. Nung ipinasok na niya, grabe yung sakit kahit dahan-dahan. Para akong mapupunit. Napapahawak ako sa unan at napapapikit sa sakit. Well, kahit naman ata sino na first timer, talagang masasaktan lalo kung hindi ka naman sanay dyan, di ba? Ako hindi ko talaga ma-imagine kung ako'y nasa sitwasyon na yan. Oo, baka sige, maghiwalay na tayo. Hiwalay! Noong una, tiniis ko kasi ayokong mabitin siya. Pero sa totoo lang, halos mapaluha ako. Hindi ko na talaga kinaya, kaya sabi ko, tama na please. Hindi ko kaya ang sakit talaga. Nag-stop naman siya agad. Niyakap ako at humingi ng sorry. Pinatawad ko naman siya dahil mahal ko talaga si Jomar. Gusto kong maging open kay Jomar. Alam ko naman na mahal din niya ako at curious lang naman siya. Besides, pumayag naman talaga ako kaya ayaw ko din siyang sisihin. Normal lang ba na sobrang sakit sa first time doon ipasok, DJ Main? Aba, malay ko, hindi ko pa nararanasan yan. Oo, kaya wala akong idea kung ano bang feeling niyan, kung masakit ba, ano ba. May mga nababasa din kasi ako sa internet na pwede pa din daw ito maging pleasurable. Meron ka bang maipapayo sa akin, DJ Main? Para kung sakaling ulitin namin ito ay mas ready ako. Paano kita mapapayuhan dyan sa part na yan? Hindi ko pa na-experience yan kasi for me, it's a no talaga. Oo. Para sa aking mahal na boyfriend, Jomar, mahal na mahal kita and I will still make love to you kahit masakit. Maraming salamat po from Lizelle of Pasig City. Sige, mag-iisip muna ako, Lizelle, ha? Oo. Sige, mag-i-imagine muna ako what if ako yung nandun sa sitwasyon. Oo, kahit hindi ko pa nararamdaman, pipilitin kong maramdaman. Sige. Kaya naman mga ka-vibes natin. Baby ko, naramdaman mo na ba yan? Oo. Ano bang feeling yan? Ay, parang mali kayo gumagawa niya. Bakit ikaw tinatanong ko ng nararamdaman? Mali. Oo, maling-mali. O siya, hihinga muna ako ng malalim, ha? Mamaya, samahan niyo akong bigyan ng advice itong si Lizelle, kaya kumapit ka lang dyan. Hanggang 12 midnight pa tayo, magbabalik ako ng 11:30. At tayo ay naka-live sa ating YouTube channel na 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes! Kanina natunghayan na natin ang ating main confession dito sa programang Main Event. At para ulitin lang sa mga nakikinig sa atin ngayong oras na ito, ang ating letter sender ay isang babae na nagngangalang Lizelle. Siya ay may boyfriend na si Jomar. At ang kanilang bonding is always laki. Every time kada sa sahod. Ang kanilang safe place o safe space ang mga motel. At ayun nga, habang nanonood si Jomar, may napanood siya sa bandang huling channel. Nakakaiba na naging interesting din para sa kanya. At ayun na-curious siya. Pero in fairness, dito kay Jomar humingi naman ng consent. Ang sabi niya, gusto niya daw maranasan yung kakaiba naman daw. Pwede daw ba si Lizelle i-backdoor? Backdoor?
Oo, sa may likod daw, ganon. Dahil itong si Lisel mahalang jowa niya. Kahit first timer pa lang, nag-go na. Hinayaan niya ito kahit masakit na masakit para lang mabigay ang pleasure ng kanyang jowa at hindi mabitin. Kaya ang tanong niya sa akin, normal lang ba na sobrang sakit sa first time doon ipasok? Hindi ko alam. At ayoko ring subukan, oo. Kaya tinatanong niya ako kung may maipapayo daw ba ako. Tulungan niyo naman ako. Ayan, saktong-sakto tayo ay naka-live sa ating YouTube channel na 92.3 FM Radio, Manila. Alam niyo, hindi naman kasi mali na maging curious tayo sa bagong bagay para sa relasyon natin. Lalo na kung pareho naman kayong open. Pareho kayong gusto mag-explore at gustong subukan. Walang magiging problema doon. Kaya mahalaga talaga yung may consent at comfort ng bawat isa. Sa mga bagay na gusto nyong i-explore, dahil nga sa inyong mga curiosity. At hindi naman porket mahal mo si Jomar, Lisel, kailangan mong tiisin ang sakit o pilitin ng sarili mo. Totoo ang kasabihan na love is not supposed to hurt. Pero kung ikaw parehas ng mindset, parehas ng fantasy nitong si Jomar, parehas kayong on the go kahit anong bagay, walang inaatrasan, maganda naman yan. Pero ikaw, sa aking pag-observe o na-observe, parang hindi ka naman mulat dito, pero wala ka nang nagawa, hindi ka na nakawala doon sa moment na humiling siya sa'yo dahil nga takot ka. Baka feeling mo, mabawasan ang tingin niyang pagmamahal mo para sa kanya pag hindi mo siya pinagbigyan. Kaya go! Kahit hindi 100% na buo sa loob mo. Although, nag-yes ka. So wala kang pwedeng sisihin nga. Ikaw na rin naman ang nagsabi niyan kasi pumayag ka. And normal naman na makaramdam ng sakit sa first time, lalo na kung hindi naman talaga relax. Lahat naman ng bagay, di ba? Pag first timer mo, di ba nandun yung kaba, nandun yung palpak, nandun yung masasaktan ka. Kasi napipressure ka, hindi ka relax, hindi ka kalmado. And wala kang sapat na preparation o hindi tama, maybe, ang paraan. Kaya bago sumubok ulit, Lisel, kailangan ng pag-uusap at pag-aaral ninyong dalawa. Hindi lang based sa curiosity, kundi based rin sa safety at comfort mo. Dahil ikaw, ikaw ang iba-backdoor. Hindi naman siya makakaranas ng backdoor Kaya tandaan mo, ang tunay na intimacy ay hindi lang tungkol sa init ng katawan, kundi kung paano kayo nagkakaintindihan, nagmamahalan, at nagrerespetuhan. Kasi kung ramdam mong hindi mo talaga kaya o hindi ito para sa'yo, bakit ka nag-yes kung pwede ka naman tumanggi? Kasi ang partner na totoong nagmamahal, marunong maghintayan, marunong makinig, at marunong mag-adjust. Maging honest ka sa sarili. Bago mo i-please si Jomar, itanong mo muna, gusto ko ba talaga ito? O natatakot lang ako na mawala siya kung tatanggi ako? Kung yun ang sagot mo, maling pagmamahal yan. Hindi lahat ng bagay na gusto ng partner natin ibibigay natin. Paano kung hindi nga natin kaya? Just for the sake na wag tayong iwan, na maramdaman nilang ganun natin sila kamahal, bibigay natin, gagawin natin. So pag sinabi sa'yo ng jowa mong tumalong ka sa building, tatalong ka para lang mapatunayan mong mahal mo siya? Kaya kung hindi buo ang loob mo, Lisel, wag mong pilitin. Maybe, in time, pag ready ka na at pag ikaw na mismo, gustong-gusto mo na. Kung makulit naman talaga kayo at gusto mo na rin dahil nga nasimulan mo na at nakakurious ka kung totoo bang may pleasurable doon sa backdoor na yun, mag-research kayo together.
Hindi pwedeng ikaw lang ang mag-isa. Di ba? Pwede kayong magbasa online. At mas maganda kung sabay ninyong pinag-aaralan para pareho kayong may kaalaman. Kasi kapag parehong informed, mas ligtas at mas smooth ang experience. Focus on trust, not pressure. Kung ramdam mong pressure ka, hindi ito magiging enjoyable kahit anong preparation ang meron ka. Kasi ang pleasure dumarating lang kapag relax ka at buo ang loob mo. Mas masaya, mas masarap ang intimacy pag ganon. At para naman sa tanong mong, kung sakaling ulitin namin ito, ano ba ang pwede mong maipayo, DJ Main, para mas ready ako? Lubrication is the key. Iba ang likas ng lubrication ng ating hiyas o ng ating sensitive part pagdating sa sex. Kasi wala namang natural lubrication ng ating backdoor, oo. Kaya hindi pwedeng madry yun kasi mas masakit talaga. Mas mahapdi. Sabi mo nga, feeling mo napupunit, di ba? Parang sugat na nag-iinit. Kaya kailangan ng lubrication. Diba? Gumamit ka ng water-based or gumamit kayo ng water-based or silicone-based lube para mabawasan ang friction at sakit. Start small. Huwag agad full penetration. Pwedeng magsimula sa daliri o toy na malinis. Ang dami-daming mabibili mo niyan sa mga pleasure shop. Diba? Para masanay ang muscles. At yung backdoor area natin na yan, may sphincter muscles na kailangan munang mag-relax bago makapasok ng maayos. Go slow. Kailangan ng mahabang foreplay at gradual na galaw. Hindi ito gaya ng normal sex na pwedeng mabilis agad, pasok agad. Hindi ganun yun. Diba? Dahan-dahan lang, slowly. At ang pinaka-importante isa sa importante, communication habang ginagawa nyo yun. Mag-usap habang nasa act. Kung masakit, sabihin mo agad, inform mo agad ang iyong partner. At kung kaya, bigyan ng signal word na, stop na muna, wait muna. At dapat yung partner mo, kaya ring respetuhin yun. And hygiene at protection, wag na wag niyong kakalimutan yan. Siguraduhin na malinis ang katawan bago magsimula. Diba? Gumamit ng condom para maiwasan ang infection. Dahil mas prone sa bacteria ang ating backdoor. And wag agad-agad mag-shift from backdoor to front door. Front door? Kasi diba madumi yun Doon lumalabas yung dumi tapos ipapasok mo agad dun sa front door. Ano yun? Kaya kailangan hugasan muna. Diba? O kaya i-wipes muna. Diba? Para sure, iwas sakit, iwas infection. Yung iba, pag nandyan na sa laban backdoor, front door, backdoor, pabalik-balik na lang. Ay! Wala naman masama sa pagiging maarte. Kasi for the health naman yan Lalo na especially sa babae Kaya wag na wag kayo papasok Wag na wag kayong papayag na ganun. Diba? Paghugasin nyo agad. At relaxation, Lisel. Kasi kapag tense ka, mas masakit. Kaya huminga ng malalim. Dahan-dahan. At huwag pilitin kung hindi pa talaga kaya. Kumbaga, dikit-dikit lang muna. Dikit-dikit! At kung gusto mo siyang pasayahin, mas magiging masaya ka rin kapag hindi ka talaga takot. Hindi ka pressured at alam mong safe kayo. Kasi pleasure should be shared, not endured.
Sa relasyon, hindi lang basta pagbibigay ang sukatan ng pagmamahal, kundi yung kakayahan ninyong pakinggan at igalang ang isa't isa. Hindi lahat ng bagay ay kailangan subukan para mapatunayan natin na mahal natin ang isang tao. O pamapatunayan ang pagmamahal natin dahil hindi naman sukatan ng pagmamahal ang pagpasok sa backdoor. Dahil ang tunay na love ay nakikita kapag marunong kang magsabi ng stop. Hanggang dito lang muna ako. At marunong din siyang tumanggap ng oo, mahal kita kahit hindi natin gawin yan. Di ba mas masarap pakinggan yun? Mas nakaka-el yun, di ba? Kaya kung ako sa'yo, Lisel, maging honest ka kay Jomar. Sa nararamdaman mo kung hindi ka pa talaga ready at hindi pa talaga buo ang loob mo. Sabihin mo kung ano yung kaya mo at yung hindi mo kaya. Tandaan mo, hindi sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis ng sakit. And ano pang sense na pagiging babae mo? May front door ka naman. Bakit iba backdoor pa, please? Di ba? Sabi nga ng mga friends kong, mga kumare, mga sisi ko, sila lang daw ang pwedeng magpaganon. Oo. Tayo daw, mga above tayo, dapat sinusulit natin ang front door natin. Hindi ganon, bumabackdoor pa tayo, mawawala na sila ng saysay. Kaya wag na daw nating akuin lahat. Sabi nila yan. Kaya yun din yung naging mindset ko. Kaya never ko din na-experience yan. At parang hindi ko rin kaya. Oo, ay, hindi ko talaga kaya. Promise. Open communication is the best foreplay. When you talk, you relax. And when you relax, you enjoy. Sabi ni William Mortel, linisin palagi yung backdoor. Ay, mukhang ginagawa mo yan, no? Oo, nakalimutan ko sabihin yan. Oo, yung mga friends ko, mga sisi ko, mga sisterakas ko, sila, naglilinis daw sila. May tawag sila sa ganun eh. Oo. Labalabati? Labalabati! Hindi, may another term na ganun yung katunog. Basta yun na yun. Oo, nagaganon daw sila. Para i-ready ang sarili nila. Para sa backdoor na wala nang labasan, wala nang exitan. Alam mo, William Mortel, ha? Oo. Akalain mo nakaligtaan ko yun, pero ikaw naalala mo siya. Pero maraming salamat, Lisel. Uy, mahirap mag-confess na ganitong topic, ha? Pero maraming salamat sa pagiging totoo mo sa akin, nagawa mo. Ibig sabihin, kaya mo rin gawin sa jowa mo. And mukha naman ding maunawain itong si Jomar. Sabi mo nga, nung sinabi mong stop, nag-stop naman siya agad at niyakap at humingi siya ng sorry sa'yo. So I think mapapakinggan at maiintindihan ka din niya kapag naging open ka sa kanya na hindi ka pa ready sa ganitong bagay. Siguro darating din yung time na yun, pero huwag ka niya munang madaliin. One step at a time. At ang daming pwedeng gawing pampaspice, pampathrill ng intimate intimacy. Hindi lang yan. Marami kung gugustuhin ninyo at kung magmi-meet halfway kayo. Kaya maging honest ka lang talaga sa kanya. Ayan, maraming salamat, Lisel of Pasig City. Ikaw ba, may gusto ka bang i-confess kay DJ Main? Pwede mong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Bukas, Friday! You know the drill. Sino na naman kaya ang bibisita sa atin dito bukas? Parang mapapasayaw ako ng Friday. Malalaman natin yan bukas. Pero isa lang ang maipapangako ko sa inyo. Very inspiring ng ating magiging bisita bukas. Kaya samahan nyo ko bukas for another main event. Last day ng ating week 4 main event. Kaya dapat wala kang ma-miss, ha?
Mapapakinggan nyo ako Lunes hanggang Biyernes, pagsapit ng 9:30 p.m. to 12 midnight. And gusto ko rin pasalamatan Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines, R1 Moto Experience, at pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts. Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, pare-parehas na main henyo. And please do subscribe sa aming YouTube channel ni DJ Jaiho. I-search mo lang Jaiho and Main Vlog. At dito sa favorite ninyo. Lahat ng social media platforms natin ay pare-parehas na 92.3 FM Radio, Manila. And gusto ko rin batiin ang ating mga ka-vibes, angels. Adrian Sabroso na taga Rosario, Cavite. Sapa Boys Vlog. Erwin, 105 days to go. Magpapasko na. I-date mo na ba ako, Erwin? I-date! Mary July, hi! Good evening sa'yo. At sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, mapa-radyo man, mapa-YouTube channel, mapa-FMR Philippines app, yes, pwedeng mag-download ang mga Android user. Pumunta lang sa Google Play Store at hanapin ang FMR Philippines. At magandang gabi, 102.3 Baguio, 102.3 Bacolod, 97.5 Jensen. At sa mga nasa biyahe po, nasa loob o nasa labas man kayo ng inyong bahay, mag-iingat po kayo. At yung mga patulog, nako, ang sarap na naman ng tulog ninyo. Kompletong-kompleto na naman hanggang umaga. Nako, ako lang ang nasa inyong imahinasyon. Ay, taray naman talaga. Oo. Maganda yan para maging masarap ang tulog mo. Samahan niyo ako bukas, same time, same frequency. Sa programang magbibigay ng lambing, magbibigay ng init, magbibigay ng good vibes at kuwela. At lahat-lahat na ng ibibigay ko, sige, ibibigay ko. Dito lang yan sa main event. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you. Minsan hindi sapat na gawin lang ang gusto ng isa. Dapat pareho kayong komportable at masaya. Ang tunay na pagmamahal hindi lang sa katawan nararamdaman kundi sa respeto at pag-unawa. Hindi sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis sa sakit, kundi ang pag-aalaga sa isa't isa. Kapag mahal ka talaga, hindi ka ipipilit. Hihintayin ka hanggang maging handa ka. Mas masarap ang init ng gabi kapag pareho kayong may tiwala at respeto. Love is not just about giving in. It's about growing together. Passion fades, pero ang respeto at tiwala, yun ang tumatagal.